Ito pong ginawa ng China sa ating Defense Secretary at kanyang pamilya ay talagang hindi ho katanggap-tanggap. Pagiging pikon at walang respeto ang ginawa ng China na ipinagbabawal po ng China na pumasok ng kanilang bansa si Secretary Chodoro ng Department of National Defense kasama ang kanyang buong pamilya, asawa at anak. Kahit daw sa Hong Kong, kahit daw sa Macau, basta sakop ng China, pinagbawal po ng kanilang gobyerno. Yan ay dahil sa paninindigan ni Secretary Gibo Chodoro sa isyu ng West Philippine Sea na atin ito, sa Pilipino ito, at hindi pwedeng sa China. Lahat ng ginagawa ng China dyan, kinukontra ng ating Defense Secretary dahil yan po yung policy ni Pangulong Marcos. Pero dahil ho sa pagiging piko ng China, ay yan ang ginawa. Pero may sagot po dyan si Secretary Chodoro na sabi nga niya, yan naman ay madalas ginagawa ng China sa kailang mga sinasabing maaaring katunggali. Okay? At yan daw ay kanyang inaasahan na rin. At kanya pagpapatuloy ang paninindigan niya atin ang West Philippine Sea kahit daw anong mangyari. Ganun pa man. Ito ang sagot ni Secretary Chodoro. Wala naman daw talaga siyang balak magpunta ng China. Of visiting the country. Wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako kasi gusto ko talagang dumalaw. Sarap ng pagkain, mabait ang tao. Pero natatabunan ito sa klase ng gobyerno na mapanil na meron sila. The Department of Foreign Affairs. So ayan po Hindi ho biro yan. Alam niyo kung bakit? Defense Secretary, Office of the President. Wala silang respeto. Pinaglalaban lang naman ni Secretary Chodoro ang karapatan ng Pilipino at ng ating bansa sa ilalim ng international law. At siya ay Office of the President dahil siya ang Defense Secretary. Tapos ganyan ang magiging galaw ng China. Personal yun Pagbawalan mo isang tao na pumasok sa inyong bansa, kasama yung pamilya. Anong kinalaman ng misis niya? Anong kinalaman ng anak niya dito sa isyong ito? Bakit itinamay? Ganong kapikon. Napikon ang China dahil si Chodoro may tapang at talino at paninindigan. Kaya dapat nating suportahan po ang ating Defense Secretary. Pero alam na natin, yung mga pro-China, kung tawagin ng iba ay traidor, taksil, wala kang marinig na anumang pahayag yan. Baka nga natuwa pa yung mga yan. Baka nga ipagmamalaki pa nila yung ginawa ng China laban sa ating Defense Secretary. Merong Pilipinong ganun. Wala sa hulog yan. Ako naniniwala, hindi ko man siya kilala ng personal, ang kanyang ginagawa ay para sa mga Pilipino. Ang ipaglaban ng teritoryo ng ating bansa. Hindi yan pwedeng ibigay. At sumusunod si Chodoro, Secretary Chodoro, sa policy ni Pangulong Marcos. From day one, sinabi niya, doon pa sa United Nations General Assembly, noong September 2022, kahit isang pulgada ng lupa ng Pilipinas ay hindi niya pamimigay at ipaglalaban ito. Siyempre kasama yung West Philippine Sea na napakalawak. Tapos ganito ang ginawa ng Chinese government. May kasabihan tayo, ang pikon ay talo. Ang pikon unprofessional. Nagalaw. Pero dahil ugali na ng China yan, sabi nga ni Secretary Chodoro doon sa kanyang ipinost ng isang araw, ugali ng China yan. Kapag mayroong kumukontra sa kanila, ganyan ang kailang treatment. Pinagbabantaan at pinipersonal. Pero sabi niya, sanay na ako dyan. Hindi naman ako titigil. Paninindigan ko kung anong tama. Paninindigan ko kung anong karapatan ng Pilipinas at Pilipino. Pero dahil ang China isang bansang maimpluwensya, isang bansa silang malaki, dapat hindi sila pikon. Kasi yung pagbabawal na papasukin mo sa iyong bansa ang isang tao, wala po yun sa lugar Hindi naman nanggugulo si Chodoro. Hindi naman sila ginugulo ng Pilipinas. Sila yung nanghihimasok, sila yung nanggugulo, sila yung nanghaharas sa West Philippine Sea. Biktima ang mga Coast Guard natin, military at mga mangingisda. Pero sa kabila ng kanilang ginagawang yan, hindi natin pinagbawalan ang mga Chinese
Chinese businessman or Chinese community na pumasok ng Pilipinas. Kahit yung kanilang embassy, yung kanilang ambassador at mga tauhan dyan, kung ano ang sinasabi, hindi sila pinapaalis ng Pilipinas bilang respeto. At yun ang Pilipinas. May respeto, pang-international ang dating. Pero yun, hindi tayo pa yung ginugulo. Yung nanggugulo, binaligtad pa nila. Saan ba nagmana itong mga ito? Sa Duterte supporters, DDS, o yung DDS ang nagmana sa China? Ganun ang style lang ngayon. Binabaligtad ng katotohanan. Maliwanag sa pasasikat ng araw sa buong mundo, kahit iba-iba yung oras at araw. Ang China ang nangaharas sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea. Hindi Pilipino ang nangaharas sa kanila. Tapos yung ating Defense Secretary ang kanilang pinipersonal at pinagbabawalan. Tama yung sagot ni Secretary, wala naman akong investment o interest sa China, ba't ako pupunta ron? Kung gusto man akong pumunta ron, gusto ko lang kumain kasi masarap ang pagkain sa kanila. O yan, pinuri pa kayo. Pinuri pa kayo sa halip na magalit yung aming Defense Secretary. Sinabi pang masarap ang pagkain dyan. Pero hindi, kung ayaw niyang magpunta dyan ng hindi daw siya pupunta. Dahil wala naman siyang interest at wala naman siyang business dyan. Si Chudoro, madalas siya napupunta sa Amerika at saka sa Europe. Pero sa China, hindi talaga. Eh ngayon, pati Hong Kong, nakapitbahay natin. Pati Macau, nakapitbahay natin, pinagbabawal. Bakit? Tinuturing ba nilang threat sa national security ng China ang ating Defense Secretary? Hindi. Siya ay may tapang at talino dahil nasa batas at yun ang kapangyarihan at prinsipyo ng isang Pilipinong Defense Secretary. Ating ipagmalaki ito, suportahan natin. Pero ang magandang balita, suportado siya ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Suportado siya ng matitinong Pilipino at ng business community. Dito sa ginawang ito ng China. Masyadong personal. Masyadong napikon ng wala sa hulog, wala sa lugar. Talagang hindi pa nawawala yung dugo, mentality, at kulturang may tuturing na dating komunista ang China. Communist pa rin ang galaw ng kanilang mga statement at ginagawa. Yan ay aking sariling opinion at persepsyon sa nangyayari. Kasi Defense Secretary ito. Naalala ko dati ginawa nila ito doon sa dating DFA Secretary natin sa Del Rosario. Di ba nagpunta ng Hong Kong? Pinabalik. Hindi siya pinapasok ng Hong Kong. Dahil noong panahon si Secretary Del Rosario during Aquino administration, talagang lumalaban siya din sa West Philippine Sea. Pero napikon din ang China. Pinagbawalang pumasok ng Hong Kong si dating Secretary de Rosario sa pasantabi na sa pamilya at sa kabilang buhay na. Ito na naman ngayon, Marcos administration, Defense Secretary naman. Ang masakit dito, kasama pa yung anak at asawa, pamilya eh. Pikon na pikon ang China sa paninindigan ng Pilipinas. Pero suportahan natin ang paninindigan yan. Tama yan para sa nakakaraming Pilipino.